Gumagawa na nga sana mga idol ang Houston Rockets ng paraan para mas maging competitive na ang kanilang team next season. Ayaw nga nilang mahulog o ma-eliminate na naman ang kanilang team sa first round ng playoffs. Kaya eto ang mismong dahilan bakit kinuha nila ang ilan sa pinakamagagaling na veterano sa buong NBA kagaya ni Bogdan Bogdanovic at si Marcus Smart. Gusto nilang bigyan si Kevin Durant ng masolidong lineup na makakatulong sa kanyang makapasok na sa NBA Finals. Ayon pa sa ilang mga analyst, mukhang next season na lamang ang last chance ng Houston Rockets na makumbinsi nila si Kevin Durant na manatili ng mas matagal sa kanilang team. Kung sakaling nga mahulog na naman nga sila ng maaga, inaasahang lilipat na ito ng ibang kupunan. And this time, posibleng sumali siya sa Detroit Pistons para makasama ang pinaka hinahangaan nitong batang superstar na si Cade Cunningham. Hindi katulad ng mga dati niyang team, magkakaroon siya dito ng legit na point guard na makakatulong sa kanyang gumalaw sa loob ng court. Samantala, dito naman tayo. Mismong presidente na ng Miami Heat na si Pat Riley ang nagsabi sa sobrang kagustuhan ng team nilang makuha si LeBron James sa market, meron na nga silang nakahandang kontrata sa kanya at isa pang bakanting pwesto para sa kanyang anak na si Bronny James. Pero ang pinakamagandang offer ng team kay LeBron James ay ang mabubuo nilang bagong Big 3 at super team kapag sumali ito sa kanilang lineup. Kapag nangyari ito, bubuhin nga ang kanilang starting 5 nina Davion Mitchell, LeBron James, Andrew Wiggins, Giannis Antetokounmpo at si Bam Adebayo. Maliban dyan, para rin naman sa hindi dyan nakakaalam, solido rin naman ang bench o second unit ngayon ng Miami Heat na kinabibilangan ng kanilang 3-point shooter na si Tim Hardaway Jr., Bobby Portis, Simeon Fontecchio at si Pel Harrison. Susubukan ng Miami na kunin rin si Bradley Beal o di kaya si DeMar DeRozan sa isang veteran minimum. Kaya literal, makakabuo si LeBron ng super team kapag pinili niya ang Miami Heat. Sa kabilang banda, matapos nga pong magkampiyon ng New York Knicks last season, may lumabas ngang balita na may ilang player na silang hindi pa babalikin sa kanilang lineup ngayong off-season since balak nga ng front office magtipid ng bayarin. At isa sa mga nabanggit ditong player ay ang ating kababayan na si Jordan Clarkson na hindi man lang masyadong nagamit o napakinabangan sa kanilang serye sa NBA Finals kontra sa San Antonio Spurs. Pero sa kabila ng naunang balita na lumabas na mas pinili pa rin naman ng New York Knicks panatilihin si Jordan Clarkson sa lineup matapos nila siyang bigyan ng bagong kontrata, $3.9 million, kasama na dyan ang napaka-rare na no trade clause. Ibig sabihin, hindi nga siya pwedeng i-trade ng Knicks nang wala ang consent ng kampo ni Jordan Clarkson. At isa sa mga dahilan bakit nakapagdesisyon ng Knicks na pabalikin si Clarkson dahil naniniwala pa rin naman sila sa kanyang kakayahan lalo na sa scoring o instant offense. Now, kakapag-generate nga ito ng instant offense off the bench na mapapakinabangan sa pagdepensa ng titulo.